Network Entertainment. In optics, 'di ba, meron kang different kinds of polarization. So polarization is yung direction ng ikot ng ilaw. So it can be linearly polarized, pwede ring paikot, and so on. So in spin-based terms, pwede mong i-decompose si linear as a combination of left and right circular polarization terms. So you can imagine it as, halimbawa kung mas familiar kayo with electrons, isi-split niya si electron into spin up and spin down. So yung photonic spin Hall effect, siya yung photonic analog ng the usual spin Hall effect. Tapos, ang ginawa ko with our research is, pinaghiwalay namin siya at surface plasmon resonance. So, when you say surface plasmons is an oscillation when you have an interface between metal and a dielectric. Okay, so SPR kasi, it has already been a standard for biosensing. Usually, you can use it to detect kung meron kang specific molecule na naka-attach sa surface mo. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a postdoctoral researcher at the Riken Center for Advanced Photonics in Japan, specializing in nanophotonics, plasmonics, and precision optical sensing. She obtained her BS, MS, and PhD in physics from UP Diliman. She was also awarded the Most Outstanding PhD in Physics by the National Institute of Physics and the Most Outstanding PhD graduate by the UP Diliman College of Science.
Apart from doing research, she also co-hosts the Liknayan Podcast, the only physics podcast in the Philippines that aims to inspire Filipinos to pursue physics. So without further ado, let's all welcome Dr. Cherry May Olaya. Hello. ay, English ba tayo? Sorry. Ikat ay mo hindi, na lang. hindi. English lang yung introduction ko pero Okay. yung Hindi ko natanong conversations kung pure Tagalog English naman. or pure Tagalog. Ayun. So welcome sa podcast Cherry. At bago pala tayo magsimula kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto niyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. Makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para madami pa tayong maabot na audience. At follow nyo rin yung Liknayan Podcast. Yes. Nakakailang collab episode na rin kami. So, check nyo yung episode 85 with Dr. Philip Flores. So, yung aking kambal. Ang pinag-usapan namin doon ay yung ginagawa niya na postdoc research sa Germany. Yung gumagawa siya ng isang theoretical framework paano i-discriminate yung mga chiral molecules. And episode 93, check nyo rin yung kay Dr. Reggie Bernardo. Yung pinag-usapan namin doon ay kung paano nagagamit yung hunting behavior ng Philippine Eagle para maintindihan yung paglawak ng universe. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung postdoc research din ni Cherry dito sa Japan. Tungkol naman ito sa pag-measure ng beam shift. So, ayun, the usual, bago natin yun pag-usapan, alamin muna natin yung naging journey ni Cherry as a scientist. So, Cherry, I'm guessing ngayon dumadami na yung mga babae na kumukuha ng physics degree. Yes. At siguro looking back more than 10 years ago nung time mo, wala pa, siguro hindi pa ganun kadami or halos wala. So Siguro, ikaw, bakit ka oo. bakit ka nag-physics? Okay. Yung origin story talaga nung pag-physics is because natanggap ako as DOST scholar. Yung stipend. Oo. nung time kasi namin, pag physics major ka, mas malaki yung stipend because it's also DOST's way of promoting physics major sa course kasi hindi siya common subject before. So, para ma-encourage yung mga tao, nag-take. Tapos, syempre, ako naman, nagpa-convince. Sabi ko, magandang to. Tsaka, ang bango din kasi pakinggan, di ba? Pag sinabing physics major ka. Parang may may elevated yung IQ or yung talino ng mga physics majors. Oo. Kasi parang sabi ko, yung mindset ko noon, parang everyone was taking engineering. Sabi ko, parang nagiging, na lang siya, nawawala na yung appeal kasi lahat yan na yung tinetake. Sabi ko, gusto ko naman ng something unique tsaka maganda. Sabi ko, sige, try ko mag-physics. Pero initially talaga, my goal was to go straight to medicine. Ang layo, di ba? Tapos, parang sabi lang sa akin, any course is a pre-med course. So, pwede kang dumiretso ng medicine afterwards. Sabi ko, sige, di dun tayo sa may malaki ng stipend. So, ayun. So, naging physics na. But eventually, nagustuhan ko rin talaga yung physics. So, tuloy-tuloy na siya. Pero may field din naman na di ba? Medical physics. Tama ba? Oo, pero kasi wala sa UP nun. Okay. Naisip ko rin siya before. Sabi ko, parang gusto kong i-take yung lumipat. Tapos, what if mag-medical physics? Tapos, I think at that time, UST has that course. Tapos, tinignan ko yung curriculum. It's more about parang radiation physics yung topics. Sabi ko, parang hindi ito yung gusto kong topic na i-pursue. Tapos, I was already doing optics research at that time. Tapos, nag-enjoy naman ako sa optics. Sabi ko, eventually, kapag ma-relate mo yung optics with medicine, parang baka okay na yon. Kapag sinabing optics, anong ibig sabihin ng optics? Actually, napaka-wide ng definition for optics. Kasi, di ba, we just associate optics with ano yung nangyayari with light. How it interacts with materials. Pero kung pagtingnan mo yung
grander scale of things for optics. Ano siya parang may macro scale, may nano optics din. So, tinitingnan mo rin kung, it's not just about light matter interaction naiisip natin na, mag-reflect lang yung light, mag-refract lang siya. Pero ano yung nangyayari na, even on a quantum scale, may optical effects din na nangyayari doon. So, napaka-diverse or napaka-broad ng field ng optics. Backtrack ko muna siguro yung college years mo. Sige. Kasi di ba 5 years yung physics? Yes. Nagkaroon ka din ba ng moments na gusto mo mag-shift out sa physics or talagang nung pumasok ka sa physics decided ka na ituloy-tuloy mo na to hanggang PhD? Everyday gusto kong lumipat. Oo, kasi parang I think it's normal for everyone na parang pag naka-encounter ka ng mga malulupit na struggle talaga, parang, tama na, bakit ito ba yung tinake ko? Parang I could have taken an easier road, pero nandito ako. So, parang ilang beses din yung napapaisip ako na bakit nga ba ako nag-physics? Pero parang, parang parang ginaslight ko lang yung sarili ko na masaya yung ginagawa ko. Pinakinggan ko yung mga previous episodes nyo din sa sa Liknayan kasi kasi 'di ba pag physics usually yung mga pag high school kadalasan mga equations yung inaaral niyo 'di ba? Oo. May mga moments ba na parang kini-question mo kung tama ba yung mga ganitong equations or paano ka nagkakaroon ng deeper understanding sa physics na puro lang equations yung nakikita mo? Yan ang ilang beses ko na yung tinanong kina Reggie at Philip before kasi sila yung theoretical guys, di ba? Ako yung more on nasa experimental side ako. So, gusto ko yung nai-imagine ko yung system. Hindi ako yung parang pag nakita ko na equation, gets ko to. Hindi, parang there are certain types of people na ganun mag-function. So, ako hindi ko kaya yung ganung level. So, parang para sa akin, parang pag nakita ko ng equation, parang i-breakdown mo siya into parts na, okay, this term, magko-correspond siya to envelope system. Tapos, ito for this kind of interactions. Parang ganon. Parang kailangan i-breakdown mo siya into smaller parts. Tsaka mo may imagine, ito yung physics. This is the entire physics of this equation. Parang ganon. And then, after graduating college, nag-pursue ka agad nung graduate school? Or, Yes. What made you decide na gusto mo yan? Sa totoo lang, nabitin ako. Kasi 'di ba, for physics, we had 5 years before. Actually, medyo maaga ako natapos. I did physics 4.5 years lang. So, one semester early. Tapos, nung nagtitesis ako, parang sabi ko, parang kaya ko pa na dagdagan pa. Parang sabi ko, parang bitin. Gusto ko pa ng research. So, after na nag-submit kagad ako ng application. Wait, paano yun na 4.5 years lang? Nag-overload ka every sem? Mid-year course, summer. Kasi Okay. ginawa kong strategy yun. Akala ko strategy ko lang siya para hindi maging heavy yung load for me. So, halimbawa, usually puro physics courses, 'di ba? Pero minsan sinasamahan for us kasi material science yung concentration ko. Sinasamahan kami ng chemistry or biology. So, yung mga classes na yun, ino-offer siya during summer term. So, sabi ko, para hindi ako nagsasama-sama ng subjects, ginawa ko strategy na, okay, kapag tong course na to in-offer for summer term, ititake ko siya for summer term. Para siya lang yung pag-iisipan ko. Tapos, for the regular sem, puro physics lang yung utak ko. So, naging ganon ng ilang summer terms hanggang sabi, okay, naubos ko pala yung mga subjects. So, napaaga yung graduate. Pero yung physics, wala naman kayong required na mga diba, summer courses. Pwede kayong Wala magbakasyon kung kasi, gusto niya. 'di ba, parang per rule kasi kailangan mag-take ng parang may number of students para ma-offer to summer. Parang nagkaroon kami ng required summer class nung Math 50 series lang. Summer yun lahat? Sinummer mo lahat yung 50 series? Hindi, 54 yung sinummer ko.
Okay. Paano yun pag summer class may stipend pa rin yung DOST? Wala. Wala. Yung Kapag yung required, may stipend. So, doon napunta yung extra nung ko, stipend ko. wait. So yung last sem mo na dapat may classes ka, nakakuha ka pa rin ng stipend nun. Yes. So, parang ginawa siyang, parang, how do you say it? Reward or incentive ng DOST. So, kapag natapos mo ng maaga, yung stipend mo dapat na naka-allocate na sa'yo for the semester na hindi mo tinik, bibigyan nila sa'yo ng buo. So ibig sabihin yung mga summer classes na kinuha mo, ikaw mismo nagbayad nung Yes, tuition? oo. Parang nag-ano lang pala, parang na-realign lang yung budget kasi yung ginasto mo dun sa summer, yung makukuha mo dun sa last binigay sem. ko lang din doon, Okay. oo. Gets. So, hindi ako kumita. Pero okay siya kasi, syempre wala akong work ng, 'di ba, for after graduation. So, at least meron akong initial pondo. Ano yung naging research mo nung undergrad? Undergrad is I was already doing photonics research. Ang work ko nun is on spectroscopy of laser crystals. So, para sa akin, parang medyo nga siya just playing around with things. Kasi, typically, we would have, if you go to a different kinds of laboratories, meron na silang spectroscopy setup, tapos lalagay ka na lang ng sample. Tapos kami, parang, since it's a learning experience sa bachelor, kami yung nagbuo nung nung system mismo. Try ka dyan. So, parang inaral namin how the entire system works. So, parang yun na yung foundation ko ng kailangan pag mag-aaral ka ng isang system, alam mo kung paano nagpo-function per parts. So, parang eventually it became more on how to develop some kind of instrumentation na rin. Tapos paano nag-open up yung opportunity na pumunta ka sa Japan for your postdoc? Nag-start kasi ako here in Japan during my PhD years. So, during PhD, it's like a joint graduate program between UP and RIKEN. So, ideally, parang nandito yung facility. So, eventually, dito ko na lang ginawa yung research. Tapos yung theory, naaral ko naman na nung nasa Pilipinas ako. So, dito na ako nag-set up and naggawa ng experiments. Tapos, after graduating for PhD, hinire naman nila ako as postdoc. So, nagtuloy-tuloy na. Yung RIKEN, acronym ba yun? Or yun talaga yung Yes. pangalan? Anong ibig sabihin? So, RIKEN is short for Rikagaku Kenkyujo. So, ang English Japanese translation pala niya talaga is... siya. Oo, Japanese. So, English translation is Institute for Physical and Chemical Research. Marunong ka na mag-Japanese? Enough lang para maka-order ako ng pagkain. Same. Pang Ang conveni hirap, level di lang ba? yung Japanese ko. Oo. Tapos siguro, pag makarinig ka ng mga nag-uusap, you could get some keywords, for example, para lang may idea ka kung ano yung pinag-uusapan nila. Tapos, naintindihan mo lang ng konti yung based on context, pero hindi ka makarespond kasi, hi, so desu ne. Pero siguro sa inyo, hindi nyo naman kailangan mag-Japanese. Mga equations Oo. naman siguro yung, mga mathematical formula naman siguro yung pag-uusap nyo. Oo, yun din. Tapos, since marami kasing ina-accept din na foreigners ang RIKEN, parang mas pinapag-English pa nila yung mga Hapon. Kasi it's good training din for the Japanese. Kung gusto mo ma-expose to, halimbawa, kung gusto mo ma-attend ng international conference, magandang practice na sa lab mo mismo, nakipag-interact ka na in English. Ngayon, di ba yung designation mo dyan ay Special Postdoctoral Researcher? Anong Yes. pinagkaiba ng special dun sa walang special? So sa postdoc, for the normal postdoctoral researcher, parang at least for me, I was hired by the center to work on the project ng PI. So, yung research ko noon is kung paano namin ni-link ni PI
yung topic ko at topic niya. Tapos yun yung gagawin naming idea. So sila yung yung center yung nagpapasweldo sa akin. Tapos, with the SPDR program, it's entirely me. Parang basically, project ko siya. Tapos, pinondohan ako ng RIKEN. So, binibigyan din nila ako ng research budget for my research. Parang analogous siya sa yung DOST Research Fellow. I think so. Parang ganun. Oo. So, parang interesting. i-house lang ako ng lab. So, andyan pa rin, same PI. Pero, mas may freedom siya in a way kasi ako na yung idea ko na yon tapos kinonfirm lang na, sige, you can do that research in this lab. Tapos, yun. Tapos, may pera. So, nagsusulat ka nung proposal mo tapos i-approve nila kung Oo. papanda nila yung... ayos. Mm-mm. So, principal medyo, investigator ka na. It's competitive din siya kasi RIKEN accepts around 70 SPDR on all topics. Kasi marami siyang fields. So, for example, biology, physics, chemistry, engineering. So, I'm in the engineering part. Pwede ka na mag-hire ng research assistant or hindi? Ay, hindi. Hindi ganun kalaki ang pera. Tsaka, yan din yung napapansin ko dito sa Japan. Parang hindi uso yung RA na position tulad sa Pilipinas. Kung may Oo. RA position man sila, parang part-time lang siya na part-time position Oo. lang siya para sa student. Kaya nga feeling ko, mahirap din makahanap talaga ng postdoc position here. Kasi sa atin, 'di ba, parang wala kaming postdoc na in-offer, pero kung okay lang sa'yo, pwede ka namin kunin as RA. You can still work on this topic. Salary is not that competitive, pero it's good enough to give you a good experience. Dito, wala talaga, di ba? Na parang, hindi, kailangan you go to the process of applying for postdoc. Ibang-iba talaga siya na Ayun. So, I guess madami na kaming napagkwentuhan ni Cherry dito sa naging experience niya as a researcher. Siguro pag-usapan naman natin yung ginagawa niyang research ngayon. So, ang title ng paper na pag-uusapan natin ay Enhancing Angular Photonic Spin Hall Effect at Surface Plasmon Resonance. So, Cherry, can you explain muna tungkol saan ba yung paper na to in one sentence? In one sentence, basically, my work demonstrates that you can split a linearly polarized beam into its components, circular polarizations, and enhance it at surface plasmon resonance. So, kung wala kayong nakuhang keyword, i-explain siguro later. Magpapanggap akong may naintindihan ako doon. Puro keywords pa rin, pinaikot ko lang yung title. Pero siguro, ayun nga, breakdown siguro muna natin yung mga terminologies. So, ano yung photonic spin Hall effect? Ano yung plasmon resonance? Blah, blah, blah. Okay. So, yung photonic spin Hall effect, you can imagine it as the splitting of a linearly polarized beam. Tapos, mag-split siya into left and right circular polarization terms. Kasi in optics, di ba, meron kang different kinds of polarization. So, polarization is yung direction ng ikot ng ilaw. So, it can be linearly polarized, pwede ring paikot, and so on. So, in spin-based terms, pwede mong i-decompose si linear as a combination of left and right circular polarization terms. So, ang ginagawa ni photonic spin Hall effect is gusto niya ipakita na pero pwede mong i-split itong linear na to into two, paghihiwalayin niya. So, you can imagine it as, halimbawa, kung mas familiar kayo with electrons, so, isi-split niya si electron into spin up and spin down. So, yung photonic spin Hall effect, siya yung photonic analog ng the usual spin Hall effect na paghihiwalayin mo, halimbawa, pinadaan mo sa magnet yung electron. Depending on the spin up or spin down, magsisplit din siya. So, it's the same concept or idea as photonic spin Hall effect. Paghihiwalayin mo lang din siya.
Tapos, ang ginawa ko with our research is, pinaghiwalay namin siya at surface plasmon resonance. So, when you say surface plasmons is, um, it's an oscillation when you have an interface between metal and a dielectric. So, you can imagine, kapag metal, marami kang free electrons na nandyan. So, at the interface, pag pinagtabi mo siya with a dielectric, ano nangyayari dito sa free electrons na nasa surface? So, kailangan niya mag-travel din, di ba? So, nagkakaroon din siya ng somehow oscillation at the interface. Tapos, pag inilawan mo siya ng ilaw, so pag naging in phase na si incident source at yung oscillation ng electrons mo dyan, you reach resonance. Tapos ang nangyayari is, inaabsorb nitong oscillation yung energy galing sa incident light. So, pag tinignan mo yung amount of reflected light, nawawala na siya. Stupid question. Ano yung photon? So, para siyang, imagine mo electron pero for light. Siya yung Ito ba yung quanta ano? for light. So kapag 'di ba tinuturo sa high school yung light, nagbe-behave siya as wave and particle. So yung particle na yun yung photon. Yes, yes. Okay, gets. Tapos ngayon, ano yung significance nung pag-measure nung ano? Saan siya ginagamit? Why the interest sa ganitong klaseng research? Okay. So, SPR kasi, it has already been a standard for biosensing. So, usually you can use it to detect kung meron kang specific molecule na naka-attach sa surface mo. So, 'di ba meron akong sinabi kanina na metal dielectric surface. So, pwede mong i-change yon na to a certain configuration, naka-expose yung metal mo dyan, nandito sa loob si dielectric. Ay, wait. Maglagay Ano ka yung ng dielectric? Insulator. Okay. Insulator. So, palimbawa, glass, ganyan. Basta hindi nagka-conduct yung electricity. Yan. So, pwede mo nangyari na maglagay ka ng molecule sa surface ng metal. So, dahil doon, may induce ng change sa oscillation na nangyari. Kasi, di ba, we have the oscillation at the metal dielectric interface. So, dahil sa oscillation na yun, nag-generate siya ng electric field. So, may evanescent wave ka na magde-decay exponentially. So, you have very strong electric field at this interface. So, kapag meron kang incident light coming in, so any change, any disturbance at that electric field, madedetect mo sa reflected light. So, kapag nagpatong ka ng molecule, malalaman mo kagad, okay, may nadetect tayong molecule and dahil meron kang change dito sa reflected portion na to. So, it's very nice for sensing application. Gano'ng kaliit yung mga molecules na madedetect mo with this method? I guess around nanoscale molecule. Up to nano or micro. Mga ganon. Tapos, depende sa sensitivity ng system. Paano nyo ginagawa yung ganitong study? Theoretical lang ba siya or may experiment talaga to do May this? experiment na siya. Paano ginagawa yung experiment? So, for SPR itself, usually meron na nga siyang mga commercialized na system. Pero in our case, ginawa lang namin siya sa lab. So, nagbubuo lang talaga kami. So, for example, for the metal, you need a thin layer of metal film. In my case, I use gold film. So, around 45 nanometer. Meron kaming, in our lab, we have EB evaporator. So, you just deposit a specific thickness of gold. Tapos, mag-set up ka ng optics dyan to align the laser para tumama dun sa metal film. And then, detector sa kabilang side to measure the amount of reflection or in my case, the amount of displacement. Wait, yung laser, katulad ito sa mga laruan na laser na yung red na... Oo.
Pero iba yung mas magandang klase. Kasi yung sa pinaglalaroan natin na it's also laser. Pero yung shape niya kasi nagma-matter. Usually, yung mga pinaglalaroan natin, that's called the diode laser. So, kapag tiningnan mo yung output beam niya, hindi ganun kaganda yung coherence length. Diba pag pinansin mo yung mga laser niya, pag medyo malayo na yung tina-target mo, hindi mo na nakikita yung sharp na bilog. Ah, Parang dispersed na siya or minsan makikita mo na medyo may pa-square pa nga tapos naka-spread out. So kapag medyo ginandahan mo pa yung klase ng laser na ginamit mo, makikita mo na even at very far distances, ang sharp nung maliit na bilog. so yung bilog na yun, nanometer scale din siya na ano, dun, Yung sa bilog mga na yon, experiments niyo. well, you can change, pero typically, yung bilog na yon is around less than a millimeter yung diameter. Wait, speaking of ano, yung shape ng mga bilog sa laser. Stupid question naman to. 'Di ba yung mga laruan na laser, may ano, uso dati nung bata tayo na ano, cool Yung kid maglalagay kapag ka ng something. oo, tapos nagkakaroon ka ng smiley or mga kung ano-ano ng Oo. mga shape sa laser. Bakit nagkakaganon yung laser tapos yung sa inyo? Nagagawa niyo rin ba 'yon sa ganong scale? So, yung mga nasa laruan kasi, parang imagine mo, meron ka nang nilagay na filter sa output ng beam itself. So, parang may additional optics ka na parang may filter na siya na eto na lang yung i-emit niya. Yung sa amin, alisin mo lang yung filter na yun. Ah, Kunin mo lang yung bilog. so kung gusto niyo paglaruan yung laser na ano, lagyan niyo siya ng smiley. Pwede niyo rin siyang magawa dun sa ano. Oo, pwede. Meron nga, maraming nga techniques ngayon. So, halimbawa, there are certain research groups in my previous lab in NIP, they're doing structured light naman. So, meron silang, kaya nila ng microscale na donut beam. We call it the donut beam kasi may butas sa loob. Ayan. So, technically, you can modify the shape of a laser source. Yung tawag dyan, wavefront shaping. Kasi i-control mo kung paano nagpo-propagate yung waves. So, kaya lalabas yung mga smiley, elephant, ganyan. So kapag halimbawa pag ginawa mo 'yun dito sa experiment mo, would you expect different results or hindi naman? Yes, magbabago yung result. Kasi, at least for me, I'm measuring beam displacement. It's also dependent on the beam shape. Kasi you can consider, so you can imagine that, halimbawa, meron kang smiley. Yan, ganyan. So each portion of the smiley would interact differently with your interface. So halimbawa, collectively, parang pag inisa-isa mo yung portion na yan, yes, it will behave with how we expect kapag bilog lang. So parang imagine mo na meron kang maraming bilog na pinashape mo ng smiley. Tapos, ang nami-measure mo is parang, how to say it, recombination ng maraming bilog na yon in the shape of a smiley. So, nagkakaroon ng modification ng ensemble detection. Wait, sige. Balikan ko kung tama yung pagkaintindi ko dun sa ano, dun sa experiment. 'Di ba? May metal ka tapos may insulator, yung laser papatamain nyo dun sa metal. Tapos yung i-measure Oo. nyo yung reflectivity na, yung nababalik na Oo. strength ng reflection. Tapos magbibigay Yeah, yun pero ng clue kung may molecule dun or wala. yeah. Actually, dun sa setup ko, we were using what is called the Kretschmann configuration na patatamain mo muna sa prism yung light before it passes through the metal. So, meron akong half sphere in the prism. Tapos, dun nakadeposit yung gold film. Tapos, dito tatama yung ilaw. And then, measure the reflection on this side. Kapag pinatama ba yung laser sa prism, nagbe-breakdown yung colors, yung RGB or hindi? Ay, iba yon. Nagbabago lang yung angle. Ibang klaseng prism naman yon. So, di ba parang anong banda yon? Yung may ganon, tapos magkikita mo yung rainbow.
Ay, hindi ko alam. Ayun. Pero may ganong types ng prism. So, yun naman kasi if white light kasi yung ginamit mo, mangyayari is, iba-iba kasi, di ba, based on the wavelength, yung amount of refraction ng ilaw. So, per wavelength, magkaiba yung amount of bending niya. Kaya nakikita mo na usually kapag white light source yung ginamit, nagdi-disperse siya into its different colors kasi each color would have a different amount of bending. So, in my case, isang kulay lang. Yung ginagamit ko lang, parang laser lang na red lang. So, isang bending lang siya. Ito pala, may other question naman tungkol sa laser, hindi related sa study mo. Bakit may laser na kulay green? Kasi for green laser, depende kung anong klaseng laser siya. So, for example, if you have a gas laser, let's say it's made up of helium-neon laser. So, kapag gas laser kasi, mas madali siyang explain kasi imagine mo, meron kang different excitation levels. So, ang gusto kasi ng photon, kapag umakyat na siya to a higher excitation level, gusto niya mag-relax ulit back to the ground state. So, meron siyang initial energy, ganyan. So, para makabalik, kailangan mag-give out siya ng energy. And that energy comes out as a form of photon. Tapos, yung photon na yon dahil this is a discrete energy level, specific din yung energy na may emit. So, specific din yung wavelength na lalabas. Kaya isang wavelength lang parate yung nakikita natin, di ba? So possible na yung kulay ng laser iba-iba din. Hindi lang siya red or green. Oo, kasi ano mangyayari doon? Kailangan mo lang i-consider kung ano yung possible na energy transitions. So kapag iniba mo yung transition na gusto mong mangyari, halimbawa with helium-neon, etong transition pababa yung magbibigay ng red laser. Kapag kinonsider mo tong transition na to, bibigay niya ng green and so on. So, depende siya sa energy level na meron ka. So, halimbawa, for different applications, for example, kung meron tayong viewers na nagpapa-LASIK treatment, so they also use laser para tanggalin yung layer ng cornea, yun nasa surface. So, yun naman, ibang wavelength naman siya, around 1,500 something. Tapos, kapag tinignan mo yung other energy levels, pwede ka rin makaproduce siguro ng iba pang laser or you do another step to produce a different harmonic naman. Ayun, so since napagkwento na namin yung experimental setup, yung methodology, can you share naman na yung results? Ano yung nakita niyo dito? So yun, 'di ba sabi ko nga is meron kang surface plasmon resonance. Ang usually tinitinan mo lang doon is for the typical biosensing experiment, titingnan mo lang yung amount of reflection. Gaano karami yung na-reflect and with changes in that, pwede mong malaman kung may molecule ka ba, kung ano nangyayari, kung nag-interact ba yung molecule mo with the surface or whatever. Ganyan. Pero in my case, ang mineasure ko kasi is called the photonic spin Hall effect. So, yung pinasok ko na laser, ang nangyari sa kanya is mag-split siya into left and right circular polarization. So, ang minomonitor niya is anong nangyari sa polarization na to tsaka sa polarization na to. So sinusukat mo like how much yung naging right spin or left spin? Yes. Tama ba? Okay. Kung gaano sila, so in my case, dinisplace ko yung dalawa kasi magkaiba yung direction ng displacement ni left and the right. So, mineasure ko, okay, gaano kalayo yung minove ni right at ni left component. Tapos anong may implication ba yun kung hindi pantay yung right and left component? Oo, kasi yun yung gusto kong foresee ko na actually na potential application ng work. Kasi if you have a typical molecule, a chiral molecule, walang chirality,
symmetric yung splitting. Kasi typically, symmetric ang splitting niya kasi equal parts left and right, di ba? So, if you have asymmetric splitting, mas malayo yung shift ni right, halimbawa. Ibig sabihin, there's some form of chirality na nagkaroon sa surface mo. So, pwede na, left-leaning tong molecule nandito. So, malaki yung gagalawin ni left component. So in a way related din siya sa research na ginagawa ni Philip. Yung ginagawa mo. I think so. Kasi si Philip, ang topic naman kasi ni Philip, there would have been some similarities. Pero, yung ginagawa kasi niya very theoretical. Pero I think Philip is doing on chirality-induced spin selectivity. Pero yung sa kanya, I would say, you can apply it into photonics research. Pero the experimentalists working in CISS are actually on the electron spin interactions. Ngayon lang medyo nagsisink in sa akin yung mga pinaggagawa niya sa nagagawa niya sa physics. Parang, well, siguro yung audience natin medyo familiar naman kayo na geophysicist ako. Pero hindi ganun kalakas yung background ko sa math. Kaya minsan may intuition ako sa kung anong ibig sabihin ng mga ginagawa nila ng mga physicist. Pero hindi ko siya ma-imagine or hindi ko siya masyadong ma-appreciate. Pero ngayon medyo nagsisink na yung mga chirality na yan. Tapos mga interactions. Kasi si Philip may binanggit din siya na parang handshake din yung chirality. So, oo, yun. Kasi that's how we define chirality, di ba? Na parang, the idea is that it's the same as hindi mo masusuperimpose ang left hand at right hand mo. Magkaiba sila parate. So, that's chirality. Kasi if you set, halimbawa, the palm as the positive Z direction, para wala kang way to rotate or transform the hand na magiging similar sila. Mm-hmm. So, that's chirality. So, yun, related siya sa ginagawa mo kasi depending kung gaano kadami, for example, yung ma-measure mo na right-handed na spin, parang related din siya dun sa handshake na hindi mabubuo yung handshake kung pareho silang right-handed, dapat left-handed. I see. Ngayon nagsisink in na sa akin. Yes. Yan. Ayun. So, yun ang niya. The goal is towards chirality measurement in molecules. And then, siguro additional kwento lang, bakit ba importante yung mga chirality ng molecules? So ito kasi yan. So, the thing is, for molecules, ang dami kasi niyang, di ba, halimbawa for drug discovery, doon siya sobrang important kasi even if you have a specific type of molecule, the function would change depending also on the chirality, on the handedness. So, for example, some drugs, kapag left-handed, it becomes helpful to people. Nakaka-help siya for diseases and stuff. Pero pag binago mo yung handedness niya, ginawa mong pag right-handed yung for the same molecule but it becomes right-handed, nagiging poison siya. So there was some issue before, I think around in Europe around the 50s na they have this kind of drug na akala nila it would help with morning sickness for pregnant women. And then after some time na-realize nila na yung left-handed lang na molecule, yun nakatulong for the morning sickness. If you have a right-handed component of that drug, nag-i-induce siya ng ang tawag dito, nagkakaroon siya ng defects sa fetus. So, ang daming pinanganak before na nagkaroon ng deformities ng mga babies kasi hindi nila na-realize na, you need to take into consideration that the right-handed can also induce some kind of change sa namang nangyayari. Pero ngayon ba, ano yung mga techniques para malaman itong parang nalayo tayo sa original topic natin. May mga techniques for the most common one in drug discovery is called the circular dichroism.
So basically, napaka-simple lang actually niya na setup. So it involves, meron ka lang solution, let's say na nasa cuvette. Tapos padaanin mo lang siya ng right circular polarized light. Tapos tingnan mo kung gaano karami na-absorb. Padaanin mo ng left circular polarized light. Tapos check mo rin. Tapos compare mo lang yung absorption ng dalawa. Tapos you can easily know what's happening. So yun yung one of the industry standards for chirality measurements. Dito pala sa balikan ko naman yung study mo. Kasi parang, ito yung medyo hindi ko maintindihan. Kasi, di ba, yung ino-observe nyo, napakaliit na mga objects, nanometer scale. So paano nyo nalalaman na tama yung mga measurements nyo? Hindi yun, parang illusion lang or guni-gunin nyo lang. I guess first of all is repeatability. Kasi kailangan i-try mo yung measurement ng maraming beses to know na, okay, hindi siya, minsan kasi, di ba, there are lots of data na mukhang noisy. So, kailangan pang i-distinguish, noise ba talaga yan or signal ba yan or nag-hallucinate na lang ba ako na there's some kind of signal in this mess of a data. So, first of all, kailangan ma-reproduce mo siya. Do it a lot of times for the same sample, for example. Tapos, kailangan makuha mo na may consistent ka na, may nakuha kang signal na ganyan. And then, another one is, itry mo siya ng, not just with the same sample, but in another sample. Gawa ka ulit. Mag-synthesize ka ulit ng sample. Tapos, check mo ulit kung consistent ka pa rin na may same signal. So, the main talaga dyan is how reproducible is the system. So dito sa study mo, ilang beses mo siya ginawa to really confidently say na tama yung na-observe mo? Nakailan din naman ako. Nakarami din. Kasi hindi rin madali talaga na mag-ulit ng mag-ulit. Kasi, halimbawa, in my case, I'm doing optics. So, every setup, means usually nagre-realign ako, tapos alignment takes a while. So, medyo strenuous din siya. So, ikaw din yung mag-set ng limitation sa sarili mo na, okay, goods na to. Pero ano ba yun? Ay, ito, curious pala ako. Kasi diba sabi mo kanina, meron kang prism, tapos gold film. Kapag every time na ginawa mo yung experiment, pinapalitan mo yung gold film na yun or hindi naman kailangan yun? Usually, oo. Usually, iba-ibang gold film ako. So, nangyayari kasi, di ba, mahirap din naman mag-deposit directly at the prism. So, nagde-deposit ako in a cover slip. So, sa cover slip, mag-set lang ako ng marami sa evaporator. So, marami na so usually mga 5 sample na siya kagad in one deposition. Tapos, isang try, tapos mag-set as control or whatever, tapos try ka ulit ng isa pa, tapos another measurement, or kung may baguhin kang parameter, ayun. So I guess madami na kaming napag-usapan ni Cherry dito sa study nila. For anyone interested, check nyo na lang yung link sa sa description. Yes. Palagi naman nakalink yung mga papers dito at open access naman siya. So, ayun. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung more on behind the scenes in doing this study. So, as mentioned earlier, yung funding nito ay galing sa sa JSPS ba? Or ibang agency dito sa Japan? Yung funding is, saan ang kakenhi? JSPS, no? JSPS. Yeah, so may budget kasi PI ko, pati ako. So meron kaming funding from JSPS, tapos yung PI ko meron din siyang funding from JST, Crest. So maraming pera ang bossing. Magkano yung funding to do this study? I guess hindi naman kasi technically the setup itself is extended from my PhD work. So, hindi na ganun kalaki yung nagastos for the experiment itself.
So, yung mga additional optical components na lang, I would say less than $1 million probably. Ayan. Okay. Kasi Pero, yan din yung ano eh, parang dito sa Japan kasi 'di ba ayun nga pag postdoc binibigyan ka ng funding. Tapos minsan iniisip ko saan ko pagagastusin tong funding. Wala naman akong kailangan bilhin na equipment. sana all. Na, ginagasta ko na lang siya sa pang travel sa mga conference kasi ayun nga tulad nung nasabi mo yung mga equipment parang naki-carry over na lang siya doon pa sa dating nabili. Oo. Yeah, depende rin kasi sa project. So, halimbawa, pag makaisip ka ng bagong idea, ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Kasi, halimbawa, kung gusto ko na magpalit ng wavelength ng laser, ang mahal ng laser. Minsan, may budget na binibigay pero it wouldn't be enough to afford a new laser. Minsan, mga optics lang talaga yung, mga tiny equipment lang talaga yung kaya for that. Kasi, ako ngayon meron akong Kakenhi. Tapos, hindi siya, enough naman siya to buy optical components, some detectors, and whatnots. Pwede rin for travel, ganyan. Pero if you want the bigger equipment, umasa tayong maraming budget si bossing. Kasi I think sa stage pa lang natin ngayon hindi pa tayo pwede mag-request ng pagkalaki-laking pagkalaki-laking Oo. funding. Kailangan mo na ng Yeah. proven track record. Yeah. Pero alam mo yung biggest gastos, I think, is APC, Article Processing Charge. Yes. Ang mahal na. Kinukuha mo yan sa Kakenhi mo? No, Or- for the publication charge, yung PI ko na yung nagbayad nun. Okay. Pero magkano ng patas? Kasi ng patas ang publication cost. Oo nga eh. I think typically it's around $1,000 already. Mura na yun kumpara sa $1,000 yung APC mo dito sa I think study. so. Mura na yun kumpara sa yung mga previous paper ko $3,000 eh. Hindi ko nga grabe. magkano nga ba? Basta mga ganon, 1,000, 2,000. Ang mamahal, di ba? Pero yun lang yung maganda dito sa sa Japan kasi sagot na siya ng institute. Parang Oo. magre-request ka lang nung anong tawag doon? Yung invoice. Ipapasa niyo sa accounting office. Tapos yung accounting office na bala magbayad. Di tulad sa Pilipinas na kadalasan yung PI magbabayad tapos ipapa-reimburse niya sa Oo. tapos Alam mo, minsan yun hindi din na nare-reimburse. Yan din yung pinag-uusapan namin before ng iba kong labmates. Kasi, di ba parang, in the Philippines, we want to be competitive also. So, ang gusto natin is, nasa high impact yung publication natin. Pero if you want to go for higher impact, may publication charge ka na, kailangang tawirin eh. Tapos minsan, hindi na siya, beyond na siya ng budget constraints ng university or ng DOST or whoever your funding agency is. So, parang, ibababa mo na lang medyo ng bahagya yung level mo na, okay, dito tayo kasi ito na lang yung afford natin eh. So, even if maganda yung data mo, maganda yung research mo, medyo nalilimit ka with money constraints din talaga. Tsaka yung isang malaking problema din na napapansin ko sa Pilipinas, minsan madalas yung publication nangyayari after na nung entire project duration eh. Kasi kaya malabo na rin mapondohan. Oo, kasi ang tagal din ng review process minsan, di ba? Parang for example 3 years yung project, within that 3 years ginagawa mo lang yung experiment na i-fine tune yung paper, tapos pagkatapos ng project doon mo pa lang siya mapapasa. Oo. After 6 months or almost 1 year doon pa lang siya ma-approve. Wala ka ng Oo. funding sa project, hindi mo na mababayaran yung APC. Actually, yan yung napansin ko rin minsan, di ba? Halimbawa, here, if we have, let's say, a 3-year funding, ang expectation is at least 1 per year may mailalabas ka. So, parang, okay, pressure, pero it's good kasi ibig sabihin, within the funding time ka, makakapaglabas ng papel. So, hindi mo kailangang mag-isip ng pera.
Tsaka yung malaking difference din ay dito, napansin ko to sa sensei ko eh. Dito, nung may present ako dati na results during my PhD, nag-present ako ng results sa kanya, sinabi niya na agad na pasa mo na to for publication. Unlike sa atin sa Pilipinas, yung tendency gusto talagang maging grand na discovery or something. Oo. Kaya masyadong natatagalan. Dito pag may okay na result, pwede mo na, sige go, sulat mo na, ipasa mo na. Oo. Actually, yan din yung no? I guess, dyan din papunta yung tanong na, how do you know kung Yeah. good for publication na ba yung data mo or not? Sige. Sa'yo, paano mo yun nasabi na enough na siya to submit for publication? At least for me, ako meron ako sinasabi ko na ting-ting-ting moment. Kasi naman parang pag gumagawa ka ng experiment, bigla kang may makikita ka result, oh, ting-ting-ting. Ang ganda ng data. Labas natin to. Kasi if you are working in research, kailangan mabilis ka rin eh. Kasi ang bilis Yes. ng progression ng mga topics. So, kailangan mauna ka. Pag may nakita ka, ilabas mo kaagad. Otherwise, someone else would do it. 'Di ba? Tapos yun. Tapos, isa pang, another ting-ting-ting moment is pag nagtiting-ting-ting na yung utak ko, ayoko na. Ayoko nang isipin to. Labas na natin to. Siguro yun lang din yung sa mga medyo mas early stage pa sa atin ngayon na laging keep in mind nyo yan na hindi naman kailangan very world changing yung results nyo. Yung kailangan lang Oo. ma-reach nyo yung objective ng ginagawa nyo. Pwede na yun i-submit for publication. Oo. Kasi, the thing is, sa totoo lang, itong pinag-isipan ko rin before eh. Kasi a lot of us, may mga na-publish tayo na papel, di ba? Pero, a lot of the tendencies of published works is not nababaon lang siya sa mga dami ng publication na pinapublish True. all over the world. Ah. So, naiipon ka na, alam mo yun, nagiging nasa purgatory stage ka lang ng Google Scholar. So, it's really not about publishing. It's also about endorsing your work. So, hindi enough, for example, na mag-publish ka lang. Kailangan, ipakita mo rin sa mga tao at na ito yung ginawa mo. Kaya, important din na mag-attend ng mga conferences. Kasi it's a way to ipasabihin mo, ito yung ginagawa ko. Ito, tinan mo, ganyan. So, it's not just a way of networking, it's also a way of endorsing your research. Yes. And guys, yun yung yun talaga yung function ng conference, hindi siya libreng bakasyon na. Tandaan niyo. Although gusto naman natin makapag-relax kapag nagka-conference, syempre okay lang naman yun. Pero wag natin kalimutan yung main objective pag pumupunta tayo ng conference. Oo. Kasi maganda siya. Attending conferences is good kasi it builds network. Kasi halimbawa, lalo na kapag inattendan mo na conference is a very multidisciplinary conference, pwede mo makita na, okay, itong topic na to, pwede ko pala tong i-apply, pwede ko makakuha ng something for my research, pwede ko mag-collaborate. So, it builds your network also. Tapos, mapapakita mo pa sa ibang tao na, okay, may ganyan palang gumagawa. May researcher pala sa Pilipinas na exciting ang ginagawa. 'Di ba? So, parang pinapakita mo rin sa ibang tao na in-expose mo sila na we have a good quality research din naman. Mga ganun. Saka sa students, magandang opportunity din siya na makapaghanap kayo ng potential supervisors. Yes. So, yun. Yes. Oo, kasi may mga na-attendan akong conference na usually the PI sila yung mga invited speaker, di ba? Sasabihin nila na, in our group, we have an opening for PhD student or postdoc opening. So, okay, thank you. Ito po yung CV ko. At email na lang pagkatapos ng conference. Mas okay din siya, 'di ba? Kasi ikaw na mismo yung makikipag-interact ka after ng talk ng PI, for example. Lapitan mo kagad, sabi mo may may opening ka. So, it already creates an impression na pag nag-submit ka ng CV, kilala ka na. Magbigay kagad ng strong impression. So, yes. Yan. Ayun, dito pala sa study, sinabi mo na
parang nakadaming trials ka to do this. So in addition with that, ano ang mga masasabi mo na memorable na good and bad experiences in doing it? Parang puro badger. Ano nga ba? Siguro the good thing is nairaos siya. The bad thing is kung paano kami umabot doon. Kasi sa totoo lang, if you're doing experiments, 'di ba kagaya ng tanong mo kanina, paano mo nalaman na tama na? Hmm. 'Di ba? Parang yes, the first yung pala hindi ko na mention kanina. The first thing for me is I should have nagka-calculate muna ako. Kasi calculation sets the ballpark kung ano in-expect mo na makuhang na measurement. So pag in-expect mo na ganito yung trend mo, okay. Tapos pag nag-experiment ka, tapos nakuha mo yung trend, grabe, sobrang fulfilling. Ayun. So, ayun na nga. So, yun yung mahirap. Kasi may times na nag-calculate ka, alam mo expectations mo. Tapos, kapag nag-measure ka, nag-experiment ka na, hindi nagmamatch. So, parang mapapaisip ka, ano yung mali? Yung experiment o yung calculation? Diba? So, parang, nandun yung challenge na kailangan firm ka sa idea mo na, okay, this idea is supposed to work. Kailangan ko lang i-tweak. So, i-double check mo parati kung yung calculation mo ba nasa tamang direction ka. Yung experiment mo ba tama yung alignment mo, in my case for optics. Kasi ako, yung sa akin, while I was doing the experiment, ang tagal, sobrang nag-align, ibinago ko lahat kasi there was a time na hindi nag-match yung experiment with theory. Sabi ko, baka ito. So, dun talaga, yun yung matakaw sa oras din. Hanggang sa, may lumabas na, magka-match na sila. Thank you. Publish na natin to. I guess yun talaga palagi siguro yung problema sa mga experiments. Kailangan mong i-figure out kung sino yung mali, yung experiment or yung theory. Oo. Kasi alam mo, kapag sunod-sunod yan na experiments mo na hindi sinusunod yung theory, mapapaisip ka talaga parang, ako ba yung may mali? Parang hugot na yun. Oo, parang, ako ba talaga? Baka okay pala yung setup, may mali pala ako. Medyo relate din ako sa ganyang sinasabi mo kasi yung ginagawa ko ngayon sa postdoc, nag-iisip ako ng machine learning algorithm for classification ng mga seismic reflection data para mag-infer kung anong klaseng lithology ang meron sa ilalim ng lupa. Tapos nagka-cluster analysis ako ng waveforms. Tapos sa isip ko, dapat yung algorithm na to gagana siya eh. Pero bakit pag niraran ko na yung code ko, bakit palpak tong tanga-tanga naman yan? Oo, 'di ba? Parang halimbawa even that nang parang pag maggagawa ka ng code or magka-calculate ka. Tapos parang sa isip mo, eto na yung idea eh. Parang may outline ka na ng mga mangyayari. Tapos biglang pagkaran mo, biglang, what? So, hindi siya tumutog ba? So, parang, maano ka talaga magsa-second guess ka talaga sa sarili mo. Ayun, so nakakaisang oras na pala tayo. So, ayun, moving forward, ano yung mga plans mo with this research? With this research, so far kasi yung idea pa lang yung nandun. So, the idea that you can split the polarization to left and right components, tapos kung i-apply mo siya at surface plasmon resonance. So, the next part is more on improve pa yung splitting. So, in this case kasi, na-split namin siya, pero may malaking overlap yung, so, halimbawa, ganyan. So, kung dalawa, ito yung reflected beam mo, ito yung left at ito yung right. So, may malaking overlap pa rin siya. So, the first hurdle, at least for me, is gusto ko na ma-separate sila para individually matrack ko kung ano yung nangyayari with this beam and this beam.
Tapos, more on application-based na kapag naglagay ka na ng actual na molecule, could you really, kasi yung sinabi ko kanina, I'm looking forward to it as a way for chirality measurement. Ako pa lang yon. Hindi ko pa siya napoprove talaga. So, the next part is to prove really yung idea na I can use it to distinguish chirality in molecules. Ayun, and before we let you go, Cherry, ano ang mga ma-advise mo sa mga aspiring researchers na hindi natin na-mention kanina? Madami tayong nasabi kanina. Oo nga eh. So, siguro for the aspiring researchers, there is nothing wrong with asking the what ifs. Research starts because you're working on your what ifs. Tapos, hayaan mo lang mag-propagate yung what ifs na yon. Kasi lagi kang may what ifs. Hindi lang sa research, pati sa buhay. Tapos, di ba, parang yung sinasabi natin, may mga hugot lines natin na we regret when we skip the what ifs. So, ganun din sa research. Pag may idea ka, just go for it. Tapos, let your curiosity drive you forward. Gagawan ko to ng reel yung sinabi mo, yung di ba yung clip sa yung clip sa movie na what if try lang natin, if it doesn't work at least we tried. Wala namang mawawala. Ayun, and last question, do you have anything to promote? Yes, kung naging interested po kayo sa discussion namin ni Paul today, and if you want to learn more about physics, not just with my topic, but physics in general, I invite you guys to listen to our podcast as well. Meron po kaming Liknayan Podcast. Available sila sa YouTube and Spotify at Apple Podcast YouTube na and rin yata. Spotify. Yes. So, ayun, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat kay Cherry sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Yes, thank you for inviting me. Yes. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. Ito yung last episode natin this year. At ang next episode natin ay sa January 8 na. So see you everyone. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.